Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay isa po itong babala para sa lahat ng mga Shiba Inu investors or community members ng SHIB sapagkat wala pa pong bad idea or bad token dito kay Shibarium. Kaya yan, sa mga hindi po nakakaalam, si Bad Idea AI or Bad Token ay malapit po nakapartner ng Shiba Inu. Ayan, napaka close po talaga nila. Kaya yung mga investor na rin po ng mga Shiba Inu ay sila na rin po yung investor. Karamihan na rin po sa kanila ay mga investor ng Bad Idea AI or BAD. Ngayon ay ang nangyayari po dito ay tinitake advantage po ng mga scammers itong si Bad Idea AI or ang Bad Tokens, kung saan ay gumagawa po sila ng tokens, nagpapanggap na sila ay na ito yung Bad Idea token dito kay Shibarium. Gayong wala pa yung official na Bad Idea AI ay wala pa rito, hindi pa available kay Shibarium. Kaya nag-issue po ng warning ang SHIB team tungkol sa warning na ito. Yan, na wala pang Bad Idea AI dito kay Shibarium. Pero in the future, sa hinaharap ay i-implement na rin po natin yan. I-implement po nila ito. Pero kaya hintayin lamang po natin. Ayan, abangan na lamang po natin kung kailan. Pero sa ngayon ay wala pa siya, hindi pa siya available dito kay Shibarium. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, Shiba Inu team alerts Shibarium users. Kaya yan, ganyan po talaga ka-considerate ang SHIB team. Ayaw po nilang mabiktima tayo. Yan, mga community ng Shiba Inu, ayaw po nilang mabiktima tayo ng mga scammers. Kaya yan, sila ay gumagawa ng paraan para magbigay babala para sa ating lahat. Kasi mahirap pong may scam ngayon. Yan. The SHIB community has been issued a crucial warning by the Shiba Inu team. Lucy, a Shiba Inu team member, shares an important announcement about the Bad Idea or Bad Token sent out by Da Vinci, a Shiba Inu Telegram admin. Kaya yan, si Madam Lucy po, siya po ang marketing specialist ng Shiba Inu at siya po yung nagbahagi sa napakalagang announcement na ito tungkol kay Bad Idea or Bad Token. Galing po ito kay Da Vinci. Yan, siya po ang admin ng Shiba Inu Telegram. In his message, Da Vinci says while the Bad Idea token is an official partner of Shibarium, it has not yet been breached on the platform. He further stated that any replicas claiming otherwise are deceitful and will be banned from Shiba Inu social platforms. Kaya yan. Yan na nga yung sinabi ko kanina na ang Bad Idea token ay isa pong malapit ito na official partner ng Shibarium. Yan, nagtutulungan nga po sila meron silang mga team developers ng Shiba Inu at saka team developers ng Bad Idea AI ay nagtutulungan po sila para mag-create or gumawa ng magandang mga projects. Kaya yan, ngayon nga lang, ngayon kay Ginoong Da Vinci ay wala pang hindi pa nabi-bridge ang Shibarium dito kay Bad Idea AI. Ayan, wala pa silang bridge or hindi pa nakakonekta yung kanilang platform. Kaya ibig sabihin ay hindi pa available yung token ni Bad Idea AI dito kay Shibarium. Ngayon ay meron pong mga nagsisilabasan na mga scammers na nagpapanggap na ayan, meron ito daw yung Bad Idea token na available kay Shibarium. Yan, nakita raw po ng mga SHIB team
yung mga ganitong panloloko ay yan, ibaban po nila ito sa mga social platforms. Mga social platforms po nila. Yan, pero syempre hindi po nila ito agad na mapipigilan. Ayan, kasi hindi naman po sila laging nakatutok sa mga mga pinaggagawa ng mga scammers na yan. Kaya ang pinaka mabuting paraan ay yung kanilang i-inform lahat ng community members ng SHIB. At ayan, dapat kaya mahalaga ito na dapat nating malaman ito. Kaya ayan, ito po yung aktual na tweet rito ni Madam Lucy. Sabi niya, bad is ERC20, not yet on Shibarium. Ayan, gumagamit po ng ERC20 itong si Bad token at wala daw po siya ngayon. Wala po muna siya ngayon kay Shibarium. Ayan, pero gaya ng sinabi ko kanina, maski wala po ngayon si Bad Idea AI dito kay Shibarium, ay sa hinaharap ay i-implement na rin nila ito. Ayan, darating din yung tamang panahon na siya ay magiging available dito kay Shibarium. Pinangungunahan po kasi ng mga scammers. This is because the Shiba Inu team prioritizes the security of the community and hence will not support scammers. Kaya yan, ginagawa po ng gaya ng sinabi ko kanina, ay ginagawa po ng Shiba Inu team yung kanilang makakaya, ayan, para protektahan tayong community ng SHIB laban sa mga scammers. Ayan, mas mahalaga po tayo na community ng SHIB, ayan, kumpara sa ibang mga bagay. Kasi syempre kung wala tayo ay wala po talaga ang Shiba Inu. Kaya ganyan po katindi ang kanilang pagmamahal at pagsusuporta na rin, pagbibigay suporta na rin sa community ng SHIB. Shiba Inu and Shibarium users are urged to rely on official sources for accurate information. Lucy also reiterates that Bad Idea AI is an ERC token and is not yet on Shibarium. Kaya yan, pinapayuhan po lahat ng mga Shiba Inu at saka Shibarium users na mag-rely po tayo or i-check po natin yung mga official sources at wag po yung kung saan-saan or yung mga hindi kilalang mga source yung ating chine-check. Kaya ayan, alam naman po siguro natin yung mga official na mga platform na yan ng mga Shiba Inu at saka Shibarium. Ayan, i-check po natin yan, i-double check po natin dyan. SHIB Army Scam Alerts or Susbarium echoes a similar warning, this time issued by Mr. Lightspeed, a member of the BAD team. Ayan, maging si Susbarium. Sa mga hindi po nakakaalam kay Susbarium, ito na rin po yung ginawa na platform na nagbibigay po ng mga babala or warning sa lahat po ng mga community members ng Shiba Inu. Ayan, kung may isang kumakalat na scam, ayan, para ma-prevent ang pag-scam. Mr. Lightspeed calls attention to the fact that certain individuals are attempting to capitalize on BAD's reputation by launching tokens on Shibarium under its name. He warns the Shiba Inu community that any tokens launched on Shibarium with its name are not associated with Bad Idea AI nor have its endorsement. Kaya yan na rin yung sinabi ko kanina na ayon dito kay Ginoong or Mr. Lightspeed. Yan na ang kahit anumang mga tokens na mailalabas dito kay Shibarium na ginagamit yung kanilang pangalan na Bad Idea AI or Bad Token ay wala pong kaugnayan ang official na Bad Idea AI dito. Kaya yan, kasi wala pa silang official na bridging. Yan, ngayon nga yung sinabi natin kanina, wala pang official bridging ang Shibarium at saka ang Bad Idea AI. As usual, users are asked to do their own research as these tokens are likely to be scams. Kaya yan, kailangan kung meron po tayong nakita na Bad Idea AI dito kay Shibarium ay i-research po natin ito. Yan, pero mataas daw po ang posibilidad na ito ay scam kasi kung iisipin natin bakit sila magpapanggap or gagamitin nila yung pangalan ni Bad Idea AI. Ayan, mag-isip na lamang sila yung yung bago. Yan, para mas legit. Pero pag yung nangongopya sila ng pangalan ay mukhang scam po talaga yung kanyang dating.
In exciting news, the BUD team says it has scheduled meetings to begin planning its bridging efforts to Shibarium. It promises to inform the Shiba Inu community of any information that arises when it is ready to proceed. Kaya yan, yung team po, mga team developers ng BUD ay nakikipag-usap na po sila or nagkaroon na po sila ng scheduled meetings sa team ng Shiba Inu. Yan, para po isagawa yung kanilang bridging. Yan, bridging sa pagitan po ng Shibarium at ang BUD IDII. Kaya yan na nga, gaya ng sinabi ko kanina, ay sa hinaharap ay lalabas din yung official na token ng BUD IDII dito kay Shibarium. Yan, pero sa ngayon ay yung lahat na nakikita natin na BUD IDII token kay Shibarium ay posibleng scam po ang mga yan. Other warnings emerge. In a new tweet, ShibArmy Scam Alert or Sourcebarium dedicated to protecting the Shiba Inu community and uncovering scams issued a key warning as fake accounts proliferate. In this regard, Shiba Inu holders are warned to beware of impersonators and scammers who often create accounts to trick users into following them with the intent of providing misleading information to create doubts, misdirect to fake websites, or even obtain personal details that can be utilized maliciously. Instead, they should ensure they are connected via social media to only official people and also verified sources before taking any action. Kaya yan po yung mga estilo ng mga scammer. Gumagawa po sila ng mga faking profile at nagpapanggap po sila na sila yung mga profile ng mga sikat na mga platform or mga tao, mga personalities. Yan. Tapos manghihikayat po sila ng maraming mga followers nila. Pagkatapos ay ang gagawin nila ay lolokohin po yung kanilang mga followers para ayan, pag nakawan sila, yan, i-send po sila sa mga fake na websites. Ayan, kukunin yung kanilang mga personal details. Ayan, para ayan, kunin or nakawin yung kanilang mga assets, mga crypto assets. Kaya ganyan po talaga katindi yung mga scammers ngayon. Kaya dapat ay maging maingat po tayo kasi sa kahit na isang pagkakamali lamang at nahulog po tayo sa bitag ng scammer ay pwedeng ubos talaga lahat yung ating mga crypto assets. Kaya pagdating po rito ay huwag po tayong magmadali. Yung isa pang technique ng mga scammers ay minamadali po tayo na mag-decide. Yan, kasi kung pag hindi po tayo magmamadali ay mawawala na yung opportunity na ibinibigay sa atin ng scammer. Yan, kung pag nangyari yan ay hindi tayo makakapag-isip ng wasto at ayan, mahulog po tayo sa kanilang bitag. Pero ayan, pagdating po rito ay ang payo ko naman ay huwag po tayong magmadali. Ayan, hayaan nyo na kahit na napakaganda pa yung offer niyan, maski legit pa yan, pero kung pag minamadali tayo ay hayaan nyo na lamang yan. Ayan, kasi most likely ay scam po yan. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.